Ito na nga ba ang best outdoor basketball shoe para sa 2024? Yo! What's up sa inyo mga idol? Ako nga pala si Jello at tara, samahan nyo akong i-review ang Nike GT Cat Academy. You got this! And we are back at it again mga idol. Isang performance review na naman ang gagawin natin para dito sa cut down version ng Nike GT Cat 3. Very interesting tong sapatos na to for me mga idol dahil cheaper version nga ito ng Nike GT Cat 3. Gusto ko masubukan kung ano nga ba ang main difference nila in terms of performance at kung magandang alternative ba to para sa GT Cat 3. By the way idol, kung bago ko pa lang sa channel ko, ako nga pala si Jello or kilalang Oleg sa TikTok. Mahilig ako mangolekta ng sapatos and at the same time mahilig maglaro ng basketball. Gumagawa ako ng performance review ng mga basketball shoe na in demand ngayon dahil ang goal ko is makatulong sa mga tropa nating naghahanap ng sapatos na aayon sa kanilang playstyle. Kaya naman idol, kung mahilig ka din sa sapatos at maglaro ng basketball, subscribe na. Ito nga mga idol ang Nike GT Cat Academy in Blackberry Bold colorway. GT Cat Academy has a multiple colorways to choose from mga idol. And very simple lang ng color blockings niya pero may dating. As of editing this video, hindi pa ako nakakita ng NBA player na sumubok gumamit ng GT Cat Academy pero that doesn't mean na pangit na tong sapatos na to mga idol. Baka mas pinupush lang ni Nike i-promote yung higher version nito which is yung GT Cat 3 nga. Since this is the trimmed down version ng GT Cat 3 mga idol, medyo malaki yung physical difference nila at syempre yung mga materials na ginamit dito. Isa na nga rito is yung midsole. As you can see mga idol, naka-Zoom X yung GT Cat 3 while for GT Cat Academy, naka-Lunar Lawn to plus Renew midsoles lamang. Parehas naman silang may zoom unit pero sa GT Cat 3 mga idol, naka-full length air strobel unit to while sa GT Cat Academy, zoom unit lang na makikita sa forefoot. Tara mga idol, alamin na natin kung malaki din ba ang performance difference nila. Para sa upper ng sapatos, gumamit sila ng mesh plus textile material which is nakakatulong for a better breathability. Naglagay din pala sila ng Volt Green stitches as a design na makikita dito sa lateral side ng sapatos. Ito naman yung Nike logo na gawa sa plastic material with silver stitching as an outline. Dito naman sa medial side mga idol, visible tong embroidered Nike swoosh in Volt Green accent. At tulad ng nasa lateral side, makikita tong speckled midsole at yung Aztec stitching sa gitnang part ng sapatos. At pagdating dito sa toe area mga idol, makikita na mayroon itong TPU toe guard which adds extra toughness sa toe dragging. Dito naman tayo sa outsole mga idol. Sa heel area, makikita na may naka-engrave na GT Cat text and sa middle part naman ay makikita yung Volt Green na Nike swoosh. Tulad ng Nike GT Cat 3, naka-modified herringbone pattern tong GT Cat Academy pero ang pinakaiba lang nila is translucent yung nasa GT Cat 3. Pagdating dito sa heel part mga idol, super basic lang with this multiple dots sa synthetic leather with 001 light stitching sa may pull tab. Naglagay din pala sila ng Nike logo dito sa toe area and at the same time dito sa lacing hoops. Naka-synthetic leather finish din pala yung lace holes nito mga idol which is a good way to add additional durability sa sapatos. Normal laces lang pala ang ginamit nila dito at wala tong extrang kasama. Pagdating naman sa tang, makikita natin mga idol na meron itong embroidered GT Cat Academy for that additional aesthetic finish. Ang timbang netong Nike GT Cat Academy ay 363 grams lang mga idol. Although magaang to para sa size 11 na sapatos, mas magaang pa rin yung GT Cat 3 dito dahil 356 grams lang yon. Unang try ko sa sapatos na to mga idol, ramdam ko talaga na very light tong GT Cat Academy. Madaling dalhin sa paa dahil siguro to sa combination ng cushion setup plus yung upper mesh na ginamit nila dito. Traction 4 out of 5. Same ng GT Cat 3, naka-modern herringbone pattern yung outsole netong GT Cat Academy at dahil doon, halos same sila kung gaano kakapit ito dito sa indoor court. Very decent yung stopping power netong sapatos na to and it covers multiple angle thanks to its outsole design. It may not have the grippiest outsole there mga idol pero it gets the job done. As you can see mga idol, nakatag to as XDR, kaya naman palag to sa outdoor courts. After few hours with this shoe mga idol, wala akong drags na na-experience. Buong buo yung treads netong GT Cat Academy. I would say na best talaga ang XDR para sa playstyle ko. It gives me that peace of mind na hindi agad masisira tong sapatos na to sa akin. Midsole or cushion, 4 out of 5. Kung ang GT Cat 3 ay naka-Zoom X foam plus strobel unit, dito sa GT Cat Academy ay gumamit lamang sila ng simpleng foam like Renew midsoles plus Lunar Lawn. And syempre, meron din itong air zoom unit sa forefoot. I enjoyed playing with this kind of setup mga idol. And yes, hindi siya same ng bounciness ng GT Cat 3 pero it gets the job done. Yung return of energy is saktuhan lang dahil wala rin pala tong shank plate pero yung impact protection is andon.
Ramdam ko din yung air zoom unit sa forefoot, which is better than nothing. Ramdam ko pa rin naman yung popping sensation neto sa forefoot. Support, 3.5 out of 5. Mas mababa yung ankle collars netong GT Cat Academy with 2.3 inches of height lang. Meaning kung may sprain tayo, hindi malilesen yung damage neto sa atin dahil as you can see, exposed maigi yung ankle joint natin. Pero bumawi naman tong GT Cat Academy sa lockdown. It has multiple holes sa top part ng sapatos na pwede mong pag-eksperimentohan para makuha mo yung lockdown feels na gusto mo. Worth mentioning din pala mga idol na this shoe has outrigger, which means it lessens yung rolling out movements. Napaka-convenient nito para sa mga players na madalas matapilok. For the sizing mga idol, I went with true to size and yes, same sila ng length ng GT Cat 3. Narrow-footed ako mga idol, so true to size works well with me. Very accommodating naman yung upper netong GT Cat Academy, so I would say na adding half a size up para sa mga tropa nating wide-footed should be okay. Ang SRP netong Nike GT Cat Academy mga idol ay 4,995 lang. A very budget-friendly tong sapatos na to. Mas mahal siya ng onte sa Nike Precision 6 pero mas mura naman to kaysa sa Sabrina 1. As of editing this video mga idol, wala pang nakasale na GT Cat Academy pero for sure after a few months magka-price drop din to. So mas magiging affordable ito mga idol. Abang-abang lang. Ito naman yung bagay na natripan ko sa sapatos na to. Una is yung court feels. Low on the ground and very flexible yung sapatos na to. Tapos sinabayan pa ng magaang na timbang kaya naman this shoe feels fast din talaga. Pangalawa is yung break-in time niya. I never had a hard time breaking in this pair mga idol. After lacing up, rekta workout na. Walang stiffness or never sumakit yung any part ng paa ko which is normally happens to me lalo na pagbago yung sapatos. Panghuli is yung cushion. Wala tong Zoom X tulad ng nasa GT Cat 3 pero ramdam ko pa rin yung zoom unit nito sa forefoot. Very minimal lang yung return of energy nito pero tulad ng sinabi ko kanina, ramdam ko pa rin naman kahit papano yung popping sensation when jumping up. For the impact protection naman, decent naman to mga idol. Hindi siya ganun katigas pero hindi rin naman siya kalambutan. Best tong sapatos na to for positions point guard, shooting guards hanggang small forward or yung mga basketball players na mahilig tumakbo ng mabilis while being shifty. This shoe feels really fast mga idol and dahil nga flexible tong GT Cat Academy, wala masyadong restriction to sa paa kaya naman doing crossovers or yung mga sudden shift ng direction ay kaya kang sabayan netong GT Cat Academy. At bago ko pala ibigay yung final verdict ko para sa sapatos na to mga idol, baka pwede nyo naman akong suportahan by subscribing to my YouTube channel. Pasabay na rin yung Facebook at TikTok accounts ko. This will help the channel grow at para maka-attract tayo ng mga sponsors. At pangako mga idol na pag dumating yung araw na yon, ipapag-giveaway ko din yung mga sapatos na ipapadala nila sa akin. Overall, an outstanding performance ang hatid sa atin netong Nike GT Cat Academy. This shoe may be a cut-down version ng GT Cat 3 mga idol pero yung performance niya is on point para sa price tag nito and para sa akin mga idol, this is the best outdoor shoe out there. Kaya naman para sa mga tropa nating trip yung Precision 6 pero bitin sa cushion dahil medyo flat or matigas yung midsole neto, GT Cat Academy got you covered mga idol. Para tong upgraded version ng Precision 6 mga idol pero mas mura sa Sabrina 1. Kayo naman ang tatanungin ko mga idol, kung may budget kayo, would you buy this one? Or maghahanap pa kayo ng ibang brand? Drop your comments below mga idol at tara magkwentuhan tayo. At ayun na nga mga idol, isa na namang mabilisang performance review ang ating natapos para sa GT Cat Academy. Anong sapatos kaya ang isusunod natin? You got this!